Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang tatlong pangunahing dahilan, tatlong mga problema na hindi natutugunan ng administrasyong ito. Kaya ito yung dahilan kung bakit spaghetting pababa, pabulusok na po ang rating ng Pangulong Marcos Jr. Sa pinaka-latest na survey ng Publicos Asia, napakababa ang rating niya. Approval rating is 44%, trust rating is 33%. Halos kalahati na ang ibinaba nung umupo siya bilang presidente noong 2022. So, sa survey ng Publicos Asia, ito na tanong ang mga respondents, anong dahilan? Bakit bumababa ang rating ng Pangulo? At ito po yung sagot ng mga respondents. Unahin lang muna na tatlo, then may mga iba pang rason. Number one na rason is inflation. 25% ang nagsabi na ito ang malaking failure ng administrasyong ito, kaya pababa ang rating. Inflation. Pangalawa is yung problema, lumalalang tension with China sa West Philippine Sea. At ang pangatlo is corruption in government. Mayroon pa mga ibang dahilan. Kailangan unahin lang muna natin yung inflation. Yung mga pangako niya, dito na naiinis ang taong bayan kasi grabing pangako na, lalo na yung bigas. Anong nangyari sa 20 pesos per kilo na bigas? Wala na. Malala ko yung SONA niya last year, ipinagmalaki niya na kaya nating pababain ang presyo ng bilihin. Sabi niya, bigas, gulay, karne, isda, asukal at iba pa sa pamamagitan ng kadiwa. Ang kadiwa na close open daw ang kadiwa. Meron ngayon, bukas wala na. Ngayon, sisimulan nila ulit ang kadiwa kasi ito ang problema nila, yung presyo ng bilihin, lalo ng bigas. Wow, may maganda silang programa ngayon, yung Bigas 29. At 29 pesos per kilong bigas. Ngayon, saan ibebenta? Anong klaseng bigas? Yon, kadiwa na naman. Ang kadiwa, mga halos isang taon na, kasi, itong kadiwa parang pang SONA lang ito eh. Ipinagmalaki niya nung SONA, 2023, after that nawala. Ngayon, malapit nang mag-SONA, ayan, sinimulan ulit nila magbenta ng murang bigas, 29 pesos per kilo. Okay lang sana kung magandang klaseng bigas. Kaya lang, anong klaseng bigas? Laon. Laon sa waray-waray, sabi ni Ted Filon, bulok, mabaho. Yung laon sa is parang matandang dalaga daw na wala nang pag-asang makapag-asawa. Pag tinawag kang laon, wala na. So, ayun, kung panahon natin, yung mga kapwa ko senior citizen, yun yung narik rice na mabaho. Yun po ang mga kanila, style nila para i-arrest, para pahupain ang pagkadismaya ng taong bayan sa matataas nga presyo. Ito, magbenta sila ng 29 pesos per kilo na bigas. Okay lang sana kung lahat, general public, hindi naman pala. Piling-piling tao lang ang pwede lang makabili dyan is yung senior citizens, persons with disability, solo parents, and then yung katutubo IP. Yan lang apat.
papaano yung kawawa na trabahante lang na daily earner, nangangailangan ng murang bigas. Hindi nila pwedeng bentahan. So, wala rin. Lalong maiinis ang taong bayan itong programa nila na Bigas 29. Plus, ano lang, 10 kilos lang ang mabili sa isang buwan. Ano ba yan? Example, ako, qualified ako. Marami akong anak, tatlong anak ko, plus asawa ko, di 5 kami. Yung 10 kilong bigas, ano lang yun, 3 days lang yun. Grabe naman itong programa ng gobyernong ito. Walang, parang, ano ba ito, pang sona lang talaga para may announce sa sona. Yan po, inflation. Karne, karning baboy. Halos hindi na kami makabili na. May pambili naman kami, kaya lang wala na kasi aabot na ng 400 pesos ang kilo ng baboy eh. 150 lang noon, panahon ni PRRD. Diba, 150 lang. Isda, ganon din. So, wala na. Ito ang number 1 na sakit ng ulo ng PBBM admin na hindi nila ito masolve. At ito na yung, ulitin ko, nagbaba ang kanyang rating at tuloy-tuloy ito magpapalugmok sa administrasyong ito hanggang maging negative na lang ang kanyang net satisfaction rating. Okay, ano pa? Yung sigalot sa West Philippine Sea. So, 25% sa mga respondents nagsabi na yun ang dahilan. Ayaw nila sa administrasyong ito. Pangalawa, yung dispute o sigalot sa West Philippine Sea, 13%. Lalo na ngayon na yung hungihong o yung rumors of war, napipintong gera with China dahil galit na ang China sa atin ngayon dahil sa foreign policy ng Pangulo na nagpapasok ng mga Amerikano EDCA sites plus yung missiles. Pati ang Russia nag-announce na si Russian President Putin na we will respond to this. Sabi niya, ang Amerika nag-deploy na ng kanyang mga delikadong missiles outside America. So, binanggit niya Pilipinas. Nasa Pilipinas na ang kanilang malalakas na missiles at hindi kami papayag. We will respond correspondingly at yun, magdi-deploy din daw ang Russia ng kanilang malalakas na missiles outside Russia. So, saan? Dadalhin? Di China. Kasi malapit lang tayo sa China at best friend ang Russia at China doon. So, lalong tumitindi ang tension diyan sa West Philippine Sea dahil sa foreign policy ng Pangulo na masyado nang nakipagkaibigan sa US. Yun po. Hindi tayo anti-US. Kaibigan natin ng US. Trading partner natin yan. Maraming naitulong ang US sa atin. Kaya lang, ang problema, labanan ng superpower, naiipit po tayo. So ano pa? Pangatlo, yung corruption. Corruption within government agencies. 11% nagsabi na ayaw namin sa administrasyong ito dahil kaliwat kanan ang corruption. Ano yan? Example, PCSO, milyonaryo tayong lahat. NFA, Bureau of Customs, sa DA. Wala talaga, hindi katulad noon PRRD. Hindi naman totally na eradicate. Kaya lang, basta nag-speech ang Pangulo, sinasabi niya, ayoko yung corrupt,
sabihin nyo sa akin pag may nag-ano sa inyo dahil itawag nyo 8888. Di ba ganun ng PRRD? Ngayon, wala lang. Pinapayabala lang. Bakit? Alam mo na, mga kaibigan, ginawang special envoy to China yung alleged na smuggler. Anong maasahan mo sa ating gobyerno? So, marami pang iba na rason, but itong tatlong ito ang parang tinik sa lalamunan ng administrasyong ito. Ito yung nagpababa sa rating at tuluyang magpababa pag hindi nila matugunan. Sana sa mga susunod na mga buwan, taon, ma-stop na yung inflation. Sana kakalma na ang tension sa West Philippine Sea at mawala na yung takot agam-agam ng mga Pilipino sa magkagera, at sana yung korupsyon na yan bawas-bawasan nila, kasi pag hindi, alam nyo na, ang taong bayan na ang magpapasya.